May mga pag-ibig na hindi dapat sinisimulan, pero kusang sumisibol kahit bawal. At ang bawal na pag-ibig ay parang apoy. Kahit alam mong mapapasok ka ay hindi mo mapigilang hindi lapitan ito. Dear Papa Choy, magandang araw sa iyo at sa lahat ng masugid mong tagapakinig sa iyong channel. Sa bawat kwento mo ay may napupulot na aral at nakakantig sa puso. Ako nga po pala si Roby, 29 anyos at tubong Bulacan. Isang simpleng gasoline boy na umaasang balang araw ay may mas malaking tangke ng pangarap na mapupuno ko din. Hindi po ako mayaman at hindi rin ako nakapagtapos, pero may itsura ako. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Papa Choy, sanay na ako sa amoy ng gasoline at ganun lang kasimple ang takbo ng buhay ko noon. Hanggang sa isang araw, may isang sasakyan na tumigil sa harap ko at isang babae ang bumaba. Hindi siya yung tipong mapapalingon ka dahil sa forma o ayos. Simple lang siya pero may kung anong iba sa presensya niya. Parang may sariling ilaw itong dala dahil kahit tirik ang araw ay sobrang puti nito. Ngumiti siya sa akin habang inaabot ang bayad. Full tank po. 3 salita lang ang sinabi niya pero hindi ko alam kung bakit parang may kung anong pumana sa dibdib ko. Simula noon, naging pamilyar na ang kotse niya sa station namin. Halos linggo-linggo, kung minsan 2 beses pa sa isang linggo. Magpapagasolina lang siya. At sa tuwing ako ang naka-duty ay ako na ang lumalapit sa kanya. Hanggang sa hindi na lang tungkol sa pagpapagasolina ang usapan namin. Minsan kahit tapos na akong magkarga ay hindi pa siya agad umaalis. Nakabukas lang ang bintana ng kotse niya, nakatingin sa akin na parang may gusto pang sabihin. Ang init ngayon ano? Sabi niya minsan. Oo nga po, mas mainit pa sa ulo ng supervisor namin pag may kulang sa resibo. Biro ko. Napatawa siya yung tawang natural na parang ang gaan pakinggan. Doon ko napansin na hindi lang pala siya maganda. May lambing din ang boses niya kapag tumatawa. Minsan naman bigla lang siyang nag-aabot ng plastic cup na may iced coffee. Oh, para hindi ka antukin, sabi niya. Nagulat ako. Ay, hindi na po, okay lang. Hoy, binili ko to para sa'yo, huwag ka nang mahiya. Napakamot ako sa ulo ko bago ko tinanggap. Salamat po kung ganun. Huwag mo na akong ipupo. Parang ang tanda ko na tuloy. Nakangiti niyang sabi. Sige, salamat. Sagot ko medyo naiilang pa din. Simula noon mas naging komportable na kami sa isa't isa. Hindi ko na siya tinatawag na ma'am. Tinatawag ko na siya sa pangalan niya. Kahit sa una parang ang bigat bigkasin. Habang hinihintay mapuno ang tangke niya ay nagkukwento siya. Alam mo, stress na stress ako sa business ko. Sabi niya minsan. Bakit? Anong nangyari? May client na ang daming reklamo pero sila naman tong mali. Tahimik lang akong nakikinig. Hindi ko man lubos maintindihan ang mundo niya, mga meetings, proposal, clients. Pero ramdam ko ang pagod niya. Basta ikaw, parang chill ka lang dito ah. Sabi niya. Ngumiti ako. Chill lang ako sa panlabas. Pero sa loob, iniisip ko na kung paano pagkakasyahin ng sahod ko hanggang katapusan. Natahimik siya sandali tapos tumingin sa akin ng mas seryoso. Ang bait mo pala? Sabi niya. Bakit? Kasi hindi ka reklamador kahit ang init, nakangiti ka pa rin. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Minsan kahit hindi siya magpapagas, dadaan pa din siya. Check lang kung buhay ka pa. Biro niya. May mga pagkakataon pa na bumababa siya ng kotse, tatayo sa tabi ko habang nagkakarga ako sa ibang sasakyan. Parang hindi siya nagmamadali. Parang gusto lang niya ng kausap. Anong pangarap mo, Roby? Tanong niya minsan. Natigilan ako at hindi madalas may nagtatanong sa akin ng ganon. Simple lang. Makapagpatayo ng maliit na negosyo kahit sari-sari store lang para sa mama ko.
Ngumiti siya. Kaya mo yan. Ikaw, balik ko. Gusto ko lang maging masaya. Sagot niya, sabay tingin sa malayo. Hindi ko alam kung bakit parang may lungkot sa likod ng mga mata niya noon. Doon ko daramdaman na kahit mukhang kompleto ang buhay niya, may mga problema din siyang bitbit. Habang tumatagal ang mga pag-uusap namin ay napapansin ko na mas madalas na ang pagngiti ko. Kahit pagod ako, parang may inaabangan ako sa bawat shift ko. Ayaw ko mang aminin, pero siya na ang highlight ng araw ko. Minsan napapansin na ng mga katrabaho ko. Pre, iba na yan ah. Hindi na customer trato mo dyan. Tinawanan ko lang pero sa loob ko na alam kong tama sila. At sa bawat iced coffee na inaabot niya sa akin, hindi lang puyat ang napapawi, pati unti-unti ang pagiging mag-isa ko. Simple lang naman yon, pero para sa isang tulad kong bihirang makatanggap ng ganong klaseng atensyon ay malaking bagay na yon. Unti-unti nagiging komportable kami sa isa't isa, naging magkaibigan at sobrang close. Sa bawat pagdaan ng kotse niya, parang mas gumagaan ang trabaho ko. Kahit pagod, parang may dahilan parang ngumiti. Hindi ko na malayan, Papa Choy, na hinahanap-hanap ko na siya sa bawat araw na duty ko. Kapag hindi siya dumarating, parang may hindi kumpleto sa araw ko. Kapag wala siya ay wala din ako sa mood. Hanggang sa isang gabi, oras na ng out ko. Pagod na pagod ako noon at bala ko na sanang umuwi. Nang biglang may humintong sasakyan sa harap ko. Hindi naman ako naka-duty na mag-a-accommodate kasi tapos na ang shift ko. Pero ewan ko ba kung bakit napalingon pa din ako. Parang bumagal ang paligid. Ang lakas ng tibok ng puso ko na parang maririnig na ng mga kasama ko. Bumaba ang bintana. Hi, saad niya. Isang simpleng bati pero sa akin parang musika. Hindi ko alam kung anong isasagot ko, parang natuyo bigla ang lalamunan ko. Hi, sabi ko na pilit na ngumiti. Out mo na? Tanong niya. Oo kakalabas lang, sagot ko. Saglit siyang natahimik, tapos bigla niyang sinabi, sakay ka na, ihahatid na kita. Papa Choy, hindi ko alam kung matatawa ba ako o kakabahan. Pawisan na kasi ako at amoy gasolina. Tapos sasakay ako sa kotse niya, parang nakakahiya naman yon. Hindi, okay lang. Sasakay na lang ako ng jeep. Nahiya akong sagot. Ngumiti lang siya. Okay lang yan, sus, sumakay ka na. Hindi ko alam kung anong malakas na puwersa ang nagtulak sa akin. Pero binuksan ko ang pinto at sumakay. For the first time, ako naman ang nasa passenger seat. Habang umaandar ang kotse, tahimik lang muna kami. Ramdam ko ang lamig ng aircon at napansin ang linis ng loob ng sasakyan. At ang bango niya na hindi ko maipaliwanag. Pasensya ka na ha, bigla niyang sabi. Hindi ako masyadong nakakadaan itong mga nakaraan. Nabisi lang talaga sa business. Okay lang, sagot ko. Akala ko nga, lumipat ka na ng gas station. Tumawa siya. Ikaw talaga. Kinuwento niya na lumalaki na daw ang negosyo nila. May mga bagong branch at siya ang mas madalas mag-asikaso ngayon, kaya halos wala na siyang pahinga. Habang nagkukwento siya ay nakatingin lang ako sa kanya, paminsan-minsan. Hindi ko alam kung bakit parang proud ako kahit wala naman akong kinalaman sa tagumpay niya. Bigla kang natahimik dyan, sabi niya. Wala, iniisip ko lang. Ang layo pala ng mundo mo sa mundo ko. Hindi ko napigilang masabi. Saglit siyang natahimik tapos tumingin siya sa akin. Huwag mong isipin yan. Pareho lang tayong tao no. Habang papalapit kami sa bahay ko, lalo kong kinabahan. Nahihiya kasi ako. Baka isipin niyang hindi talaga ako bagay sa kanya. Dito na lang, sabi ko at itinuro ang kanto. Pero hindi siya huminto agad.
Diniretso niya hanggang sa tapat mismo ng bahay namin. Hatid sundo service, biro niya. Hindi ko maiwasang ngumiti. Pakiramdam ko parang nasa pelikula ako. Yung tipong ordinaryong lalaki na biglang nabigyan ng espesyal na eksena. Pagbaba ko ng kotse ay hindi pa rin humuhupa ang kaba ko. Salamat sa paghatid. Walang anuman. Magpahinga ka na. See you. Sagot naman niya. Habang papasok ako sa bahay, pakiramdam ko na para akong lumulutang. Hindi ko maipaliwanag ang saya. Hindi ko rin alam kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng iyon. Hanggang saan kaya ko dadalhin ang kilig na ito? Kinabukasan habang naka-duty ako ay nag-message siya. Free ka ba mamaya? Birthday ng aso ko. Punta ka. Napatitig ako sa screen ng cellphone ko. Birthday ng aso? Sa totoo lang, Papa Choy, kahit birthday pa ng goldfish niya, pupunta ako. Hindi ko na pinalampas ang pagkakataon. Pagka-out ko ay hinintay niya ako sa labas ng station. Sumakay ako sa kotse niya gaya ng ginawa namin nung nakaraang gabi. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam. Pagdating namin sa bahay niya ay doon ko mas lalo na-realize kung gaano kalayo ang mundo niya sa mundo ko. Malaki ang bahay niya, may gate na automatic at garden area. Pagpasok namin sa loob, bumungad ang mabango at malinis na sala. Ang ganda ng bahay mo! Hindi ko napigilang sabihin. Ngumiti siya. Thank you! Ikaw lang bisita ko ngayon. May maliit na setup sa sala. Cake para sa aso niya at may pakandila pa nga. Tumatawa ko habang kinakantahan namin ng happy birthday ang alaga niya. Ang saya lang ng moment. Simple pero espesyal. Kumain kami, nagkwentuhan hanggang sa naglabas siya ng alak. Konti lang, sabi niya. Noong una medyo nag-aatubili pa ako. Pero nang tumagal, naparami na ang tagay at unti-unting uminit ang pakiramdam ko. Lumalim na din ang gabi, nasa sala lang kami magkatapat. Tinitigan ko siya, mas lalo siyang gumanda sa paningin ko. Bakit? Tanong niya. Napansin siguro ang pagtitig ko. Hindi ko alam kung epekto ba ng alak ng matagal ko nang kinikimkim. Pero naramdaman ko na kailangan ko nang umamin. Aamin na sana ako na hindi na ito simpleng pagkakaibigan para sa akin. Pero bago pa ako makapagsalita, bigla siyang umiwas ng tingin. Robby, mahina niyang sabi. Doon na ako kinabahan. May sasabihin ako sa'yo. Biglang nawala ang amats ng alak sa katawan ko. May asawa na ako. 3 salitang ikinaguho ng mundo ko at hindi agad nakapagsalita kasi para akong nabingi. OFW siya. Dagdag niya. Matagal nang nasa abroad. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit ba, inis, selos o awa sa sarili ko. Sa isip ko bakit ngayon lang niya sinabi. Bakit hinayaan niyang umabot kami sa ganito? Bakit hinayaan niyang ihatid niya ako at papuntahin sa bahay niya at paasahin? Ganun ba? Pilit kong sabi, kahit ramdam kong nanginginig ang boses ko. Hindi ko sinasadya, Robby, sabi niya. Hindi ko rin alam kung bakit ang dali kong naging komportable sa'yo. Mas masakit yon, Papa Choy. Kasi ibig sabihin, may nararamdaman din siya. Tumayo na ako parang nagising ako sa isang panaginip na hindi ko pala dapat pinasok. Dapat sinabi mo agad. May nahon kong sabi. Kahit sa loob ko parang gusto kong sumigaw. Yumuko siya. Sa gabing yon, unang beses kong maramdaman na may mga bagay palang mas masakit pa sa rejection. Yung malaman mong may chance sana kaso hindi na pwede. Umalis ako sa bahay niya na mabigat ang mga paa. Hindi ko na maalala kung paano ako nakauwi.
Isang linggo siyang hindi dumaan sa station na parang isang buwan para sa akin. At paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na tama lang to kasi may asawa siya. Dapat lang na lumayo na ako. Hanggang sa isang gabi ay nag-chat siya. Pwede mo ba akong bisitahin kung free ka? Tinitigan ko ang screen ng cellphone ko ng matagal. Alam ko na kapag pumunta ako, may mangyayari. Kaya hindi ko pinansin nung una. Ibinaba ko ang phone ko. Pero dahil marupok ako, ilang minuto lang, kinuha ko ulit ang cellphone ko. Hindi ako nag-reply. Basta nagbihis ako at dumiretso sa bahay niya. Habang nasa biyahe, ang daming tanong sa isip ko. Bakit niya ako pinapapunta? Ano bang gusto niya? At ano bang gusto ko? Pagdating ko sa harap ng bahay niya, huminga muna ako ng malalim bago kumatok. Hindi pa ako nakakapagsalita nang bigla niyang binuksan ang pinto. At bago ko pa maiproseso ang lahat, sinalubong niya ako ng halik. Napahinto ako sa gulat. Amoy alak siya. Nalalasahan ko pa ang pait at tapang nito sa labi niya. "Roby," bulong niya habang hawak ang kwelyo ng damit ko. Papa Choy, sa sandaling yon, alam kong may linya kaming tatawirin. Pwede pa sana akong umatras o itulak siya palayo. Pero hindi ko ginawa. Binuhat ko siya at hinayaan kong lamunin kami ng sandali. Sa sala na mismo kami inabot ng init ng katawan. Hindi ko na maipaliwanag ang nangyari sa pagitan namin. Ang alam ko lang, pareho kaming nagpadala. Hindi ito sa pilitan. Ginusto namin pareho. Matapos naming magniig, nakaupo kami sa sahig ng sala niya. "Hindi ko na kayang mag-isa," pabulong niyang sabi. "Matagal na siyang wala. Parang hindi na kami yung dati." Tahimik lang ako at hindi ko naman kasi alam kung ano ang sasabihin. Kasi sa totoo lang, mas nangingibabaw pa rin ang saya na kasama ko siya kesa ang makonsensya. Umalis ako sa bahay niya ng maghahating gabi na. Sa bawat hakbang pauwi, iisa lang ang tanong ko sa sarili ko. Hanggang kailan kami magtatago? At kung sakaling bumalik na ang asawa niya, saan ako lulugar? Papa Choy, hindi lang po isang beses nangyari dahil naulit pa yon ng naulit. Sa tuwing magchat-chat siya kahit 10 oras ng gabi ay pupunta agad ako. Isang miss na kita lang, tiklop na ako at agad nang tumatakbo papunta sa bahay niya na parang aso na tinatawag ng amo. Masakit aminin pero ganon ako noon. Habang tumatagal, napansin kong kapag tapos na ang kailangan niya sa akin, parang bumabalik siya sa pagiging mailap. Pero kapag kailangan niya ako, ay nandyan naman ako. Doon ko naramdaman na parang ako lang ang mas may nararamdaman, habang siya parang ginagamit lang ang presensya ko para punan ang lungkot niya. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na nakayanan. "Ano ba talaga tayo?" tanong ko. Napatingin siya sa akin pero agad ding umiwas. "Roby, wag na natin lagyan ng label," sagot niya. Parang sinampal ako ng katotohanan. "Ano? Ako? Pampalipas oras mo?" Halos pabulong kong sabi. Hindi siya sumagot. Tumawa siya at naglakad papunta sa kusina. Umiiwas siya at naiintindihan ko na hindi niya ako mahal. Isa lang akong takbuhan kapag malungkot siya at pansamantalang init. Umuwi ako ng gabing yon na mas malinaw ang isip ko kesa sa dati. At kinabukasan, ginawa ko ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Binlock ko siya sa lahat ng social media at pwedeng kontakin niya sa akin. At hindi lang yun, nag-resign ako sa trabaho ko. Dahil alam kong kapag hinanap niya ako doon, babalik at babalik ako. Kailangan kong ilayo ang sarili ko sa tukso.
Masakit, Papa Choy. Sobrang sakit. Parang pinutol ko ang parte ng sarili ko. Pero alam kong tama na noon ko pa dapat ginawa. Ilang buwan akong tahimik. Naghanap ng ibang trabaho. Nag-focus ako sa sarili ko at pinilit kong kalimutan siya. At unti-unti, natutunan kong mabuhay nang wala siya. Hanggang sa isang araw habang nasa palengke ako, may tumawag sa pangalan ko. Roby! Paglingon ko, isa sa dati kong katrabaho sa gas station. Nagkamustahan kami hanggang sa bigla niyang nabanggit ang pangalan niya. Pre, nagpagas nga pala yung dati mong chika. Sabi niya, pabiro pa at kinabahan agad ako. Ano? Kunwari casual. Malaki ng tiyan. Buntis yata. May kasama bang lalaki? Mukhang asawa yata. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang balitang yon. Sigurado ka? Tanong ko. Pilit na pinapakalba ang boses ko. Oo pre, halatang halata na eh. Mga ilang buwan na siguro. Hindi ko na masyadong narinig ang iba pa niyang sinabi. Parang nag-echo na lang sa tenga ko ang mga salitang yon. At ang unang pumasok sa isip ko, paano kung sa akin ang batang dinadala niya? Tinansya ko ang mga buwan at inalala ko kung kailan kami huling nagkita at ang huling may nangyari sa amin. Nagsimulang gumulo ang utak ko kung buntis siya at kung may posibilidad na akin ngayon. Ano ang gagawin ko? Isang parte ng puso ko ang gustong maniwala na baka may naiwan akong bahagi ng sarili ko sa kanya. Pero kasabay noon ang takot. Kung sa akin nga, ay paano ko yun haharapin? Sabihin nyo na isa akong duwag, Papa Choy. Pero natatakot ako. Pero paano kung hindi naman pala sa akin? Paano kung nag-iilusyon lang ako dahil hindi pa rin ako tuluyang nakaka-move on? Ilang gabi akong hindi makatulog dahil doon. Iniisip ko kung i-chat ko ba siya gamit ang ibang account o pupuntahan ko ba ang bahay niya. Pero paano kung nandoon ang asawa? Paano kung mapahamak ako? Minsan naiisip ko na baka mas mabuti nang manahimik na lang. Kung anak niya yon sa asawa niya, wala akong karapatang manggulo. Papa Choy, ngayon ko naramdaman ang tunay na bigat ng mga desisyon ko noon. Akala ko kasi kapag iniwan ko na siya at lumayo ako, tapos na ang problema. Sa ngayon, Papa Choy, ay isa na po akong OFW. Dito ko napatunayan na kaya ko pala. Kaya ko palang mabuhay nang hindi nakaasa sa kahit kanino. Kaya kong buuin ulit ang sarili ko kahit minsan ay winasa ko rin ito sa sarili kong mga desisyon. Unti-unti nakukuha ko na ang mga bagay na wala ako noon. Nakakapagpadala sa pamilya at nakakapag-ipon. At sa totoo lang, Papa Choy, malaking tulong ang distansyang ito. Wala na rin akong naging balita sa kanya. Kung minsan, naiisip ko pa rin siya. Hindi ko naman may pagkakaila yun. Pero hindi na tulad ng dati. Ngayon, alaala na lang. Paalala ng isang bersyon ng sarili kong minsang nagpadala. At kung may natutunan man ako sa lahat ng nangyari, hindi lahat ng nararamdaman mo ay dapat mong sundin. Hindi lahat ng nagbibigay saya ay tama. At hindi dahil pareho ninyong ginusto, ibig sabihin ay wala nang masasaktan. Natuto akong magpahalaga sa sarili ko na may halaga pala ako. At hindi ako dapat maging pansamantala lang sa buhay ng iba. Huwag pumasok sa sitwasyong alam mong may masasaktan. Sa una kilig, pero sa huli, konsensya at pagsisisi ang kapalit. At kung sakaling nasa ganitong sitwasyon ka ngayon, huwag mo nang hintayin na ikaw pang masaktan ng todo bago ka umalis. Piliin mo ang tama kahit masakit. Dahil ang sakit ng paglayo ay panandalihan lang, pero ang sakit ng maling konsensya ay pangmatanggalan. Hanggang dito na lang po, Papa Choy. Maraming salamat po sa pagbasa,
ng aking kwento.